May mga krimeng mabilis na nalilimutan ng publiko. Ngunit mayroon ding mga kaso na nag-iiwan ng mga tanong na mahirap kalimutan. Sa isang tahimik na komunidad sa Austria, walang sino man ang naghinala na may itinatagong lihim sa likod ng isang maayos at ordinaryong tahanan. Ngunit isang simpleng pagpunta ng isang kapitbahay sa basement ang magbubunyag ng isang katotohanang yayanig sa buong bansa. Si Gertrude Arsberger ay kilala ng mga kapitbahay bilang isang masipag na bookkeeper. Maayos ang kanyang bahay. Maaliwalas ang kanyang bakuran. At tila normal ang kanyang pamumuhay kasama ang kanyang matagal ng kasintahan na si Johannes Genser. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang karaniwang babae na namumuhay ng tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga bagay na hindi alam ng karamihan. Ayon sa mga kapitbahay, ilang beses nilang napansin na tila buntis si Arsberger sa iba't ibang panahon. Gayunpaman, wala silang nakitang mga bata na lumaki o nanirahan sa kanilang tahanan. Sa loob ng maraming taon, nanatiling palaisipan ang obserbasyong iyon. Pagkatapos ay dumating ang araw na nagbago sa lahat. Noong Hunyo 2005, isang kapitbahay ang bumaba sa basement ng apartment complex upang kumuha ng ice cream para sa kanyang mga anak. Habang naghahalungkat sa freezer, may napansin siyang bagay na hindi dapat naroon. Ang kanyang natuklasan ay agad na nagbunsod ng investigasyon. Habang lumalalim ang pagsisiyasat, mas marami pang nakakagulat na detalye ang lumitaw. Natagpuan ng mga awtoridad ang dalawang bagong silang na sanggol na nakatago sa freezer. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaso. Gamit ang mga police sniffer dogs, natuklasan pa ang dalawa pang labi na nakatago sa mga lalagyang puno ng konkreto sa isang garden shed ng kanilang ari-arian. Biglang naharap ang mga investigador sa isang tanong. Paano ito nangyari nang hindi napapansin ng mga taong nakapaligid sa kanila? Habang sinusuri ang kaso, lumitaw ang iba't ibang teorya. Posible bang walang alam ang kanyang kasintahan? Posible bang walang nakapansin sa mga pagbubuntis? O may mga senyales na hindi lamang nabigyang pansin sa loob ng maraming taon? Iginiit ni Johannes Genser na wala siyang alam tungkol sa mga pagbubuntis. Ngunit ayon sa mga kapitbahay, malinaw umano ang mga palatandaan. Para sa mga taga-usig, mahirap paniwala ang walang napansin ng taong nakasama niya sa loob ng maraming taon. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isa pang nakakagulat na detalye ang lumitaw. Sinabi ni Arsberger sa mga investigador na naharap siya sa matinding problema sa pananalapi. Ayon sa kanya, natatakot din siyang iwan siya ng kanyang kapareha kung magkakaroon sila ng anak. Ang mga pahayag na ito ang naging sentro ng kaso habang sinusubukang unawain ng hukuman kung ano ang nagtulak sa mga pangyayaring iyon. Ngunit may isa pang misteryo. May ilang kapitbahay na nagsabing nakita nila siyang buntis ng 5 beses. Gayunpaman, 4 lamang na sanggol ang natagpuan ng mga awtoridad. Hanggang sa pagtatapos ng paglilitis, walang ika-5 katawan na natagpuan at nanatiling hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari. Noong Marso 2006, hinatulan si Gertrude Arsberger ng habambuhay na pagkakakulong matapos mapatunayang nagkasala sa 3 bilang ng pagpaslang. Ang isa sa mga kaso ay hindi tuluyang napatunayan dahil hindi matiyak ng mga eksperto kung ang sanggol ay ipinanganak na walang buhay. Samantala, si Johannes Genser ay nahatulang makulong ng 15 taon bilang kasabwat sa kaso. Natapos man ang paglilitis, hindi natapos ang mga tanong. Paano nagawang maitago ang lihim na ito sa loob ng napakahabang panahon?
Mayroon pa bang mga detalyeng hindi kailanman nalaman ng publiko? At ano ang tunay na nangyari sa sinasabing ikalimang pagbubuntis? Hanggang ngayon, nananatili ang kasong ito bilang isa sa mga pinakanakakagulat at pinakamahirap maunawaang krimen sa kasaysayan ng Austria. Isang paalala na kung minsan, ang pinakamalalaking lihim ay maaaring nakatago sa mga lugar na tila pinakatahimik. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mong mag-aalaga sa iyo ang siya ring huling taong makakasama mo? Sa loob ng mahigit isang dekada, ilang lalaki sa Austria ang nagkasakit at pumanaw matapos maging malapit sa isang babae. Sa una, tila magkakahiwalay na trahedya lamang ang lahat. Ngunit nang mapansin ng mga investigador ang isang kakaibang pattern, nagsimula silang magtanong. Ilang buhay ba talaga ang nawala bago nabunyag ang katotohanan? Si Elfriede Blauensteiner ay isang biyuda mula sa Vienna, Austria. Sa paningin ng mga kapitbahay, isa siyang ordinaryong babae. Mahilig siyang makipagkilala at madaling makuha ang tiwala ng mga tao. Wala ring makapagsasabing may itinatago siyang lihim. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong imahe, may isang bagay na hindi napansin ng marami sa loob ng maraming taon. Noong 1981, isang janitor sa kanilang apartment building ang pumanaw matapos umano niyang tulungan itong wakasan ng sariling buhay. Sa panahong iyon, walang malaking investigasyong isinagawa. Itinuring lamang ito ng marami bilang isang malungkot na pangyayari. Ngunit kalaunan, nang balikan ng mga awtoridad ang nakaraan ni Elfriede. Ang insidenteng ito ang naging isa sa mga unang pangyayaring muling sinuri. At hindi ito ang huling beses na may taong malapit sa kanya na biglang pumanaw. Noong 1992, namatay ang kanyang asawang si Rudolf matapos ang isang misteryosong pagkawala nang malay na tumagal ng 10 araw. Hindi pa man nakakalipas ang kalahating taon, isa na namang taong malapit kay Elfriede ang pumanaw. Isa itong mayamang kapitbahay na matagal niyang inalagaan. At bago mangyari iyon, binago umano ng babae ang kanyang testamento upang mapunta ang bahagi ng kanyang mga ari-arian kay Elfriede. Para sa ilan, maaaring nagkataon lamang iyon. Ngunit habang dumarami ang mga kahalintulad na pangyayari, lalong lumalalim ang mga pagdududa. Noong 1995, isang retiradong lalaki ang nakilala ni Elfriede sa pamamagitan ng isang personal advertisement sa pahayagan. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw din ang lalaki. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng magsiyasat ng mas mabuti ang mga awtoridad. Natuklasan nila ang mga ulat tungkol sa isang gamot na ginagamit upang pababain ang blood sugar. Ayon sa mga taga-usig, ito ang posibleng ginamit upang pahinain ang ilan sa mga biktima. Habang mas maraming record ang sinusuri, isang nakakabahalang pattern ang lumitaw. Marami sa mga lalaking pumanaw ay nag-iwan ng bahagi ng kanilang ari-arian kay Elfriede bago ang kanilang kamatayan. May mga naniniwalang nagkataon lamang ang lahat. Maaaring matatanda na ang mga lalaki at may kanya-kanyang problema sa kalusugan. Ngunit para sa mga investigador, mahirap balewalain ang paulit-ulit na pagkakatulad. Bakit halos pare-pareho ang naging takbo ng mga pangyayari? Bakit tila si Elfriede ang laging nasa paligid bago mangyari ang mga ito? At bakit siya rin ang nakikinabang sa kanilang mga ari-arian? Noong Enero 1996,
Nagulat ang publiko nang lumabas ang ulat na umamin si Elfride sa pagpatay sa 5 katao. Ngunit hindi nagtagal, binawi niya ang kanyang pahayag. Muli niyang iginiit na wala siyang ginawang masama. Habang nakaharap sa media, may hawak pa siyang maliit na gintong krus at paulit-ulit na sinasabing inosente siya. Dito lalong nahati ang opinyon ng publiko. Nagsasabi ba siya ng totoo o sinusubukan lamang niyang iligtas ang sarili? Noong 1997, napatunayang nagkasala si Elfride sa pagpatay kay Alois Pichler, isang retiradong lalaki na naging malapit sa kanya. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Makalipas ang ilang taon, muli siyang nahatulan kaugnay ng iba pang mga kaso. Para sa mga awtoridad, sapat na ang mga ebidensya upang ipakita na hindi ito simpleng serye ng mga aksidente. Namatay si Elfride Blauensteiner noong 2003 habang nakakulong. Ngunit hanggang ngayon, nananatili ang isang tanong. Ilan ba talaga ang naging biktima niya? 3? 5? O may iba pang hindi kailanman naisama sa mga record? Maaaring natapos na ang kaso sa korte. Ngunit ang buong katotohanan ay maaaring nanatiling lihim hanggang sa kanyang huling hininga. Ang babaeng nagpatakbo ng isang ice cream shop, ngunit may natagpo ang lihim sa ilalim nito. Paano kung ang isang ordinaryong ice cream shop ay nagtatago ng isang lihim na walang sinuman ang inaasahang matutuklasan? Sa loob ng maraming taon, walang kakaiba sa isang maliit na tindahan sa Vienna, Austria. Dumadayo ang mga customer, nagpapatuloy ang negosyo at tila normal ang lahat. Ngunit nang magsagawa ng maintenance work ang ilang manggagawa sa gusali, may natuklasan silang bagay na magpapayanig sa buong bansa at ang kanilang matutuklasan ay magbubukas ng isang kaso na naging laman ng mga balita sa buong Europa. Si Goid Sargi Estibaliz Carranza Zabala ay isang babae na may dugong Spanish at Mexican. Pinapatakbo niya ang isang ice cream shop sa Vienna at namumuhay na tila isang karaniwang negosyante. Sa paningin ng maraming tao, walang dahilan upang pagdudahan siya. Ngunit sa likod ng kanyang pangkaraniwang imahe, may mga problemang hindi alam ng karamihan. May mga relasyon siyang nauwi sa matinding alitan, samaan ng loob, at mga sitwasyong unti-unting lumalala sa paglipas ng panahon. Noong 2008, biglang nawala sa eksena ang kanyang dating asawa. Sa panahong iyon, walang malaking ingay na nabuo sa publiko. Walang agarang investigasyong nagdulot ng pambansang atensyon. Para sa karamihan, isa lamang itong personal na usapin sa pagitan ng mag-asawa. Ngunit hindi alam ng mga tao na ito pa lamang ang simula ng mas malaking kwento. Makalipas ang 2 taon, isa na namang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay ang nawala. Muli, walang agarang natuklasan ng mga awtoridad. Patuloy ang takbo ng negosyo. Patuloy ang normal na buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumarami ang mga tanong na walang kasagutan. Nasaan ang mga lalaking ito? At bakit tila walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanila? Noong 2011, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Habang nagsasagawa ng maintenance work, ang ilang manggagawa, may natuklasan silang kahina-hinalang mga labi sa isang bahagi ng gusali. Agad na ipinatawag ang mga awtoridad. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan nilang hindi lamang isang tao ang konektado sa kaso. Unti-unting nabuo ang larawan ng 2 magkahiwalay na pagkawala na maaaring may iisang taong sangkot. At sa puntong iyon,
Nagsimulang tumuon ang pansin ng mga investigador kay Carranza. Habang sinusuri ang kaso, maraming tanong ang lumitaw. May nagsasabing bunga ito ng matinding problema sa relasyon. May naniniwalang may matagal nang may hindi pagkakaunawaan at sama ng loob na naipon sa paglipas ng panahon. Ayon sa kanyang mga pahayag, pakiramdam umano niya ay kontrolado siya at nahihirapan sa ilan sa kanyang mga relasyon. Ngunit sapat ba itong paliwanag sa nangyari? O may mas malalim pang dahilan na hindi kailanman lubusang naunawaan ng publiko? Matapos matunto ng mga awtoridad ang kaso, tumakas si Carranza papuntang Italy. Dito lalong naging sentro ng atensyon ang kwento. Ngunit hindi nagtagal, siya ay nahuli at ibinalik sa Austria upang harapin ang mga kaso laban sa kanya. Pagdating sa korte, gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ng marami. Sa halip na itanggi ang mga paratang, inamin niya ang kanyang papel sa pagkamatay ng kanyang dating asawa at ng kanyang dating kasintahan. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isa pang detalye ang lumabas. Nang siya ay maaresto, buntis siya sa anak ng isa pang lalaki na kalaunan ay kanyang pinakasalan habang siya ay nakakulong. Noong Nobyembre 2012, nagpasya ang hukuman sa Austria. Matapos suriin ang mga ebidensya at mga pagsusuri ng mga eksperto, hinatulan si Carranza na manatili habang buhay sa isang secure mental institution. Ayon sa mga eksperto sa korte, may seryoso siyang mga suliraning psikolohikal na kailangang isaalang-alang sa kanyang kaso. Para sa mga awtoridad, isa siyang taong maaaring magdulot muli ng panganib kung mapapalaya. Natapos man ang paglilitis, maraming tanong ang naiwan. Mayroon pa bang mga detalyeng hindi kailanman nalaman ng publiko? Mayroon pa bang mga senyales na maaaring napansin ng mga tao noon ngunit hindi nila binigyang halaga? At paano nagawang maitago ang isang napakalaking lihim sa isang lugar na araw-araw na dinarayon ng mga tao? Hanggang ngayon, nananatiling isa ito sa mga pinakakilalang kaso sa Austria, isang paalala na kung minsan ang mga pinakatahimik na lugar ay maaaring nagtatago ng mga kwentong walang sinuman ang inaasahang matutuklasan.